Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo pagkaraan ng Pasko. Muli ay nagkasama-sama sa araw ito. At ang ating sama-samang pagpupuri at pagsamba ay isang naganakan at kaluwalhatian sa Diyos. Kaya po kailangan natin pakinggan ang mga salita ng Diyos. Ang ating pagbabasa ay hawak mula sa aklat ni Propeta Jeremiah, sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso at mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang mensahe ng ating Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa Diyos na naging tao ang salita. Kaya sa ating sama-samang pagsamba, tayo ay magkakaroon ng isang banal na misa. Ito ay paunahan ng ating obispo na isisana, the Reverend Rodrigo B. Pablo, kasama ang mga pakakabalian, mga diakono, at ang ating seminaryo. Kaya sa ating sama-samang paglalakbay pagharap sa panibagong taon, ay isama natin sa Diyos ang lahat ng pamanuan ng simbahan. May mga pangangailangan, may karamdaman, at ang pagbago ng ekonomiya at pamamabalik ng pamumuhay ng isang katauhan. Ang ating mga sponsor sa mga ito ay ang ating mga kapatid mula sa Barangay Ligaya. Tumayo po lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan Diyos, lahat ng puso ay nakaiyak sa iyo. Lahat ng nasa namin inabahan mo, at walang lumin na narinig sa iyo. Linisin po ninyo ang aming mga puso sa magitan ng Espiritu Santo, upang kami lubos na umibig sa iyo, at maging dapat magbigay papuri sa banal na pangalan sa magitan ng Kristo na ating Panginoon. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo.
Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang una at kabilang ng Diyos. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, napapaloob ang buong kautusan at mga propeta. Luwalhati sa Diyos. Ang sabi niya,
Salamat sa Diyos.
Tumayo po ang lahat. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkunaban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa kita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan. Ito bilang bugtong na anak. Nagpatutuo si Juan tungkol sa kanya at ito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang dating nagsunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipangalan. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayo lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibigay ang kautusan sa pamagitan ng Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya sa kandugtong anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon Yesu Cristo. Maupo po ang lahat.
Maayong araw sa tanan. Sa umagang ito ay first Sunday of January at palakpakan natin ang Panginoon sa pagkakalimutan ng taon. Ang pagkakas ko na mensahe, ikaw na ito ay may pananagutan sa buhay ng salita ng kakatawang tao sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sinabi sa John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ito yung pinaka-gist ng mensahe na ang salita'y naging tao at nanahan sa atin. Isinilang ang salita at natapos na ang Pasko at nasaksiyan natin ang pinanabigan ng lahat ang pagsilang kay Jesus. Ito ay tila pakiramdam ng muling pagyakap ng Diyos sa atin, tulad ng kanyang pinadama sa mga Israelita at bilang maghihirap ng mga anak ng Diyos. Nakakatuwang isipin na parang na-impress tayo sa mga nakaraang mga araw. Sa gitna ng mga problema at alanganin sitwasyon, mas nakilala natin ang halaga ng pagsilang ng Panginoon. Kaya nasa umaga ito, nakita ko parang simbang gabi pa rin, punong-puno pa rin ang simbahan. Ibig sabihin, tumalak talaga ang salita ng Diyos sa ating mga kasabihan. Amen? Ngayon, tayo tila isang Maria na kasalukuyang panahon, pinag-iwanan ang ating pagkatao upang manahan sa atin ang sinapupunan ang kanyang salita. Kawagitan natin kay silang rin ang kalwalatian ng Diyos at kanyang pagliligtas ng sanlibutan. Para ninyo, ang representation ni Mary, noong mga nakaraang panahon, mga nakaraang araw, siya yung nagdala ng salita, siya yung dinaanan. Kaya ang term sa theology ay Theotokos, the bearer of salvation, the bearer of the word. Sa lahat ng babae, siya yung pinili para maging daluyan ng salita na naging tao. Sa buhay natin, parang na-incarnate sa buhay natin na tayo parang si Maria na nagpagdala rin ang salita. Bakit kinakailangan isilang sa pagitan natin ang salita? Una, dahil dumating ang salita sa sanlibutan, kung hindi siya nakikilan ng sanlibutan. Ito na, nilikha sa pagitan niya. Kaya makikita mo, maliban sa John chapter 1 verse 10, yung John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang verse 10 ng ating gospel is a rejection. Nireject ng bayang Israel si Jesus bilang salita, bilang verbo. Nireject siya ng kanyang mga kababayan. Yung pinakamasakit sa lahat, yung i-reject ka ng sarili mong kababayan. Pa, sa mga susunod na versikulo, in-extend niya sa verse 12, bagamat hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan, sinabi niya, ang sinumang tumanggap sa akin ay magiging anak ng Diyos. Pag naging anak na ampon ng Diyos, tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Kailangan isilang mismo sa atin ang salita upang maranasan natin ang sakit, ang hirap at pagdurusa. Katulad ng isang inang pagbunuwal ng isang sanggol. Kinakailangan isilang na muli. Kaya sa John 20, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yes, isilang tayo physically ng ating mga magulang, subalit
puno ng pagpapakasadili dahil sa pagsilang kay Jesus at nagkaroon ka ng personal touch sa Kanya, then ikaw ay pinato ng Panginoon. Sa pagitan ng karanasan ito, magiging personal at mahalaga para sa atin ang ating isisilang kasalita. Bumo ito sa ating pag-iisip na protektahan, palaguin, pagyamanin ang salita tulad ng pagpapalaki ng isang bagong silang na sanggol. Pangalawa, dahil pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Ito ay tila isang abortion, paglanak sa isang sanggol na hindi pa man lubusan nagpapahugis o nabubo. Nazareth, ang bayang nagkailangan kay Jesus, bayang kanyang sinilangan, sinapunang naglaglag kay Jesus sa dulot ng kanyang kapatayan. Tayo man din ay tila ganito, itinatatwa, kinakaya, tinatanggi natin ang kanyang salita. Sa anong pamamaraan itinatakbil natin ang Panginoon, tinatanggi natin. Tingnan nyo lang. Yung tao, pagpasok at before 2020, mas marami tayong vices, mas marami tayong shopping kaysa church opening at times. Ang kagandahan ngayon, mas lumaki yung ating times at opening dahil na-realize natin that your vices and the shopping is just a material, hindi pa siya. Pero yung ating contribution in the worldwide and universal mission of God ay nagagawa. Because once you are baptized at isinilang ng muli, ngayon kang part in proclamation the kingdom of God. Amen? Pag nabaptize ka, automatic yan, parte ka na ng paghahanda sa muling pagpapalik ng Panginoon. Parte ka na sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, as experience, yung wala pang lockdown, mahina yung times. Pero yung nagka-lockdown, at nagkaroon ng total realization ng tao na hindi dapat mabuhay sa material na bagay kundi sa salita na namumutawi sa bibig ng Diyos, mas giver ang tao ngayon. Although, sa buhay ng katila, may mga pagkitayan hindi naabot, pero okay lang yan. Subalit, sa kapila niyo, nakakonsentrate ang mind natin, nagawa ang mind natin, na magbigay ng tama para sa Panginoon. Tingnan nyo lang, compare 2019 at 2020, mas marami ang namamasya noon kaysa nag-attend ng church activity. Tingnan nyo lang noon, ang status ay nasa lamlang, nasa kapaliwan, nasa kung saan yung masyahan. Ngayon, tignan nyo, pulong ng simbahan, dahil maganda na nakita na yung salita ng Panginoon ay lumalako sa atin. Amen? Palagpagan natin ang Panginoon. Noong una, makikita natin anong mas lamang pagtatanda versus paglilid sa prayer. Pagsiselfon, natutulog o nagkukwentuhan habang nasa loob ng simbahan, especially during sermon at etc. Ngayon, wala ka masyadong humahawak ng cellphone. Wala ka masyadong. Alam nyo, minsan, doon ako nakakayo sa wire, kita sa inyo lahat yung bumubukas ng cellphone kasi nakahata ay baka ko kita, kaya pwede i-dismiss it.
inquire kung sino pa nagsiselfon sa inyo, ay magkakali ako kayo farsighted. Kita na pati itong numero o itong mga dipla. Kaya minsan ganyan kasi iba siguro ay maitong ako dyan. At titignan ko at malabas sa screen kung ano yung tinitix mo at sinanda doon. Okay ba? O, anyway, it is a challenge to us na magsalita, hindi upang magpasikat, paano ba natin masisila ang salita ng Panginoon? Una, magsalita upang magpasikat, upang magbigay ng pagkakiti, upang magpasikat, upang magbigay ng pag-asa. Ang muna ng isang Kristiyano is to speak para magbigay ng pag-asa para sa iba. Sa pagkita nito'y na ipapakita natin ang tamang mga na nais ng Diyos. Magsalita ako para lumangas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tatahimik hanggang hindi ko nakakamit ang kaligtasan, hanggang sa makita ang kanyang tagumpay na parang sunod na Elia. Ang ganda yung Isaiah chapter 62, verse 1. Persistent at consistent siya na magsasalita siya hanggang dumating yung tagumpay. Kung kay Che Guevara yan, hasta la Victoria siyempre. Hanggang sa tagumpay, makikita natin na mahalaga na ang bawat Kristiyan ay magsasalita o magsasalita patungkol sa katotohanan, patungkol sa pag-asa, lalo na sa sandaling ito, sa panahon ito. Kinakailangan magsalita tayo sa gitna ng dilim. Sa gitna ng problema ay magsasalita ng there is God and there is hope. Kung tanan ay Bisaya, hopeless the community. As a Christian, we are commissioned to speak about the truth. Eh, problema kasi sa bayanan natin, may pili ang ating mga mata at may takip ang ating tagtayan to speak about the truth. Dapat mo magsalita ng bulakas at tapang at ng walang takot sa Philippians 1:14. We need to speak about the truth. Buong lakas. At ang ating simbahan ay ginagawa yan. We speak. We talk about the truth. Maaaring tayo ipagkanulo o maraming tao ang maaaring magaling sa atin dahil sa pagsilang ng salita sa atin. Ngunit kailangan natin magsalita ng buong lakas at walang takot. May paninindigan tayong ituwid ang pagkakamaling na gawa ng bawat isa sa atin. Kaya historically yung ating church pinapansalan as subversive. Narinig that because we speak, we talk about the truth. Kung ano yung totoo, yun yung totoo. Hindi naman tayo simbahan na kung ano yung daloy, kung ano yung agos, doon tayo. Kung ano yung tama, doon tayo. Amen? Kisyuhan ka pa man, ano pa man, sapagkat you are talking about God. Kung salita ng Diyos ay nasa iyo. Diba? Sa pagkayos ay kahit kami mga pare, napatay mga super India. But we need to speak. We need to talk. Hindi ay pagkakang Bisaya at klaro. Kaya pagkakang Bisaya ako, naglaman ito. We need to talk. We need to speak. In accordance with this word. Tapos makasirmong ka, for to me to live is Christ and to die is gain. Takot ka mamatay. Takot ka magsalita. Takot ka. Ngayon, maaaring makasakit tayo ng damdamin o tayo mismo ang masasaktan. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. May mas mataas
at nakakaalam na mga iniisip at binawalan ng tao. Hebrews chapter 4 verse 12. Kaya nga, pagpasok mo pa lang ng gate, ang bawat kasabihan ay handang tumanggap ng dalawang talim ng salita ng Panginoon. Isang maganda at isang hindi maganda. May nakilala akong congregation sa simbahan. Kung ang maliit pastor, ay ang mayroong klase kung ang maliit pastor, dahil gusto nila sa pastor, maapisaya, gusto nila pisaya ako. Pag napisaya ng pastor, kung kayo para sa kayo maganda, inapalitan. Ay, asin pastor pa. Asin paparin pa, makipabidyan pa, kung hindi kita magsalita ng katotohanan. Kaya nga sabi ko kwento ng pagpiesta ng lumas, itong mga mangyarihan ko sa liwas, dahil makuong tiles, makuling yung natoong tiles sa lumas, ay kapari sa pag-alibig. Nakita na ako sa liwas, sa nakatulog. Kaya yung meron ng mga mangyan ay parang bububugan na ako yan. Kasi sila sa eda, kasi nasa liwas, pag tayo ko nung pag ginang ko magkintang ko nung ay padre kung kaya kami na pita saya kinatoong patso 25 atong hindi mo mabasa. Oo, kasi pag mabasa ako mo ay masulya. Pero kung hindi mo, kung ayaw mo mamasuka, pita sa pinitaas mo na lang yung patso 25 ay hindi, pinasulong ay hindi mo pasalamat din mga mga pero kapag talaga maserte yung word of God, kung talaga mabubuhay yung salita ng Panginoon, kinakailangan matanggap natin yung hamon, good, or sometimes pakiramdam natin pa. Kaya natin sa kung tinatamaan kita, ay may masunod kung ako sa emo mo bisna, pasok emo mo sermon. Ay sino ka gusto mag-sermon matatamaan? Kasi pag nagsisermon kami, ang pupunto ang tao, hindi iwasan na karoon nagpa-personalize ang tao. Kung nagsisermon yung pare, kinay-general, kung tinamaan ka, well and good, because nire-rectify ka ng Panginoon. Amen? Kaya nga, the church is a hospital of sinners, not of righteous. Tanan na katili ay disala. Pamati ako, amen? It is a hospital of sinners. It is not righteous. Lahat na kayo kami, huwag kita righteous. Lahat nila, huwag righteous. For all have sinned and fall short to the glory of God. We need God. Kaya nakikita kita, nagpapamulong kita sa Ginoo. Kung hindi ka magbago itong resita ng doktor, nagpaano ka? Hindi. Pagkita ka sa doktor din, pinakamagandang branded na. Kapag nakita sa imo mo, hindi na nakinom ka kung gamot ang ina. Hindi ka kako. Ay, ang problema kasi, ikaw na kumabiligan talagang balina. Balina, because na, gusto ka na mag-advise ng insulong. Ay, kung ano yung sinasabi ng Biblia, ikaw ba ito? E mga talagang mga pasyent din, nakuha sa kono. Sinigari natin payotin sa 7 days, 8 days siya, dahil ba? Ay, panilang gani ko, pasali ko ako, mabinom din yung bihay. Ay, mas kalang galing doktor ko, kung ang 10 days ako, hindi pa yung kasi ba, balik kami ako. At kung mo na tapos, pag namatay, mapaservice. Ay, wala ka na sa
Apa kina alas 3 alas 6 apa ang dinila ko kasi sa sulong renovate sulong island na kaya doon ako kapapate ay ang Diyos ay nakatuwang tao upang maging kanuyan ng kanyang awa sa buong sanlibutan at mamatay para sa ating kabuntusan. Ganun din ang salita. Binibigyan buhay natin ang salita, hindi para sa ating sariling interes, kundi para sa pagpapaninbago ng mundo. Ang mga salitang ito'y hindi katutulong ng away o digmaan. Hindi naghahatid ng pagkakapagpupunod at pagpunawa. Katulad sa atin, dito sa community ng IFIDC Cathedral. May pagkalit mo yata, tanan kita yung nagkakasundo. Noong una, di ba magpupunod mo ngayon? Wala. What's the IFI? Income. Magkasama. Pagkakagaling mo yata na paglibas na tutulungan ka mo. Na pagkumustahan mo. Pagkakagaling mo yata na paglibas nito na papagaling ka mo. Raya-raya nito unity. Dahil that's the message of the gospel. Nagtagal nila yung nagkakasundo. Walang away, walang tigmaan. Hindi naghahatid ng kakapagproduktor. Hindi ito natutulad ng natutulungan kundi kapayapaan. Hindi ito natutulad ng kapigatian. Pagpos ay kagalagan. Hindi ito natutulad ng galit. Pagpos ay pagmamahalan. At hindi ito nagdadala ng kahirapan. Pagpos ng kayapan. Tingnan ko lang. Siyempre, ako, nagdaling mo. Nakikita ko yung mga IFI na magandang ba yan? Dati natin yung mga nipa at koko. Kaya naparin ko yan yung sinukalang pinagagbayin natin. Mga IFI. Ano ay kayo ba may brother pa niya? Pag-asay pa kung kung dati naman nasa okay, dinay sa pagpa, pag-uganda yung mga bayan. Dahil nabuhay sila at binago ng salita ng Panginoon. Amen? Parang po natin, Panginoon. Makikita natin sa pagitan ng pagpapahagi nito sa ibang tulad ng mga sinasabi sa kanta. Kaya kung ating makikita natin, may kanta tayo na pinakanta ng Panginoon. Dalhin mo ang balita ng kaligtasan, ipahayag sa buong sanlibutan, mga mundo at kalawang na kalupatan, tahapin mo mula sila hanggang kanluran. Ang ganda-ganda, ito yung challenge para sa atin, dahil mo mula silangan patuko hanggang kanluran. Nakakalimutan tayo ng isang bundong kaaya-aya at pantay-pantay para sa bawat isa. Kung ang gobyerno ay nabigo na magkaroon tayo ng pagkakapantay-pantay, ang simbahan ay patuloy nag-strive na magkaroon ng pagkakapantay-pantay at kapayapaan. Nasa ating mga labi at gawa ang desisyon sa buhay na ito ng salita. Nasa atin kung papatayin natin ito o dadalhin sa ating sinapupunan at isisilang sa iba. Handa ka bang maging daluya ng salita sa iba? In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tumayo po. Sabay-sabay po natin bayan natin dito. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos, ang mga makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa, at mga lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, utusan ng Diyos na mula sa mga kapal nagsimula ang panahon. Diyos at sa Diyos, liwanag at sa liwanag. Diyos na totoo at sa Diyos na totoo. Iyan natin nilikha kaysa sa Diyos na Ama. Sa mga bigyan na nalikha na para sa ating mga tawad sa ating kaligtasan ay nakasaluhat sa langit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu
Espiritu Santo ay ibinanat siya ni Maria Reina at naninta. Ibinako sa krus sa lahat sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit, namatay at nagiging at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalaglag sa kanan at pagdarating ng maluwalhati upang bumalaan ang mga buhay at mga patay at ang kariyan niya walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo. Ang Panginoon nagdadala ng buhay na nagbubuhat sa sinasamba siya at nagdadala kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa mag-iba ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesia ng mga Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang pinag sa pagkakawag ng mga kasalanan. Amin ay ang pagkakawag ng mga kami at ang mga wala hanggan. Amin. Bubulog ka. Mananawag tayo para sa mga iglesia ni Jesucristo, para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita, na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasama namin ngayon sa iyo, na tanggapin mo ang aming mga panalangin, na iniaalay namin sa iyong makadiyos na pamahalaan. Panginoon, kapagbigan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at panghalatang iglesia, lalo-lalo na ang iglesia Pilipina Independente. Puspusin nito ng katotohanan, pagkamatuwid at kapayapaan, at ikinulong na ang lahat na sumasampalataya sa iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-sama mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan. Panginoon, kapagbigan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangin, ang lahat ng mga obispo, pari at diakono, at lalo-lalo na si Rina, aming obispo Maximo, si Ronelio, na aming obispo Dayosisano, sina Joel, Jose, Jerry at Hubert, aming mga pari, Gregorio, Sharon at Michelle, aming mga diakono at mga lay leaders. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayagawan na ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapanghalaan ang iyong mga banal na sakramento. Panginoon, kapagbigan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na pagbabayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayang ito at sa iba't ibang bansa. Lalo-lalo na si Rodrigo na aming Pangulo, Eliano Jesus na aming Congressman, Jose, aming Gobernador, at si Trina Alejandra na aming Alcalde. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan, at malaganap nila ang kalayaan, kapayapaan, at kagalingan ng iyong bayan. Panginoon, kapagbigan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay ipagkaloob mo ang iyong makalaan na biyaya, lalo-lalo na sa mag-iiwang ng kanilang kaarawan na sina Tonton Federico III, John Corver Federico, Miriam Ordoña, Aida Boyo, Chris Ainsan, Susan Fernando, Bel Colin Simpson, Jerome Patero, Christian Peralta, at ganun din sa pag-alaala sa kapanganakan ni Most Reverend Tito Pasco at sa kongregasyong ito. Tingin at tagaginawan ka ang iyong banal na salita nang may kababang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Panginoon, kapagbigan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, na bigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalo-lalo na
ginawa mula sa mga kaloob. Ito na yung maging gawing spiritual namin kung makamintagad at hindi makasigla at magpalibago sa pagkilig ito sa iyo. Amen. Happy birthday, Dr. Birthday. Ang ating pananalista ay pupuso po natin yan ito bilang isang pasasalamat. Lalo-lalo ng ating sponsor ngayon, ang Barangay Bigayan. Kunyari rito sa mga kapatid natin, nagdiriwan ng kanilang larawan sa araw at sa buong isang linggo ito. Lalo-lalo na kay Lisa Aikin and Real Vincent Public Health. Ngayon din para sa kapatid natin na mayaman na, lalo-lalo na kay Rizalina Porto Torpe. Ngayon din, inaalay ko sa lahat ng lalakay sa dagat sa lupa at sa ikapuwin, lahat ng papalit sa Manila at sa mga lugar na kanilang trabaho. Naway ang pag-ingat ng Panginoon na maging libre sa karamdaman, lalo-lalo na sa COVID, ay makasakan na. Kaya manalangin tayo mga kapatid, upang ang ating kaya maging marapat sa Diyos sa mga kapangyarihan. Ito ginawa naman ng mga sa isang area at kanilang sa aming kabubuti at kabubuti niya ng Diyos. Ang Panginoon ay siyempre. At sumayin Itaas sa Panginoon. itinaas namin sa Panginoon. Salamat tayo sa ating Panginoon. Butuin na siya ang kasalamatan at tuloy. Tunay na matuwid, aming tutuloy at kaligayahan. Lagi sa kasalamatan ka namin, o Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan at wala ng Diyos. Sapagkat niyong binigay, si Jesucristo ang iyong kahit sa anak, na ipanganak para sa amin, siya na sa magitan ng kapangyarihan ng lakas ng Espiritu Santo, ay naging tunay ng tao sa sinapupunan ni Panginoon Maria, na kanyang ina, upang kami niligtas mula sa pag-alipin ng kasalanan ay magtanggap ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos. Kaya nakasama ng mga anghel at mga arkanghel at lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin pinahayag ng iyong kalwalatian, sama-sama kami nagpupulis dito sa sabi. Banal, banal, lahat ng kalwalatian ay Diyos na mga pangyarihan. Amang kalangit ng dahil sa pag-ibig at kawahan ay pinagdalo ng iyong buntong na anak na si Jesucristo na maging tao na tulad namin at nanas niya mamatay sa krus para sa aming katusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamagitan ng isang pag-aaral na kanyang sarili, ang isang kawan na ng nahain para sa buong sanlibutan. At kanyang inalamat ito sa atin, ipagpatuloy sa pagulita sa kanyang halagang pamatayan at kain hanggang sa ulit niyang pagdating. Sapagkat nagapit siya ay pagkatulog, kumuha siya ng tinapay. At ang siya ay makapasalamat sa iyo. Ito'y kanyang pinira at binigay sa kanyang malagal at tsunami. Kunin, kanin. Ito ang aking katawan na pinagkaman ko sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaalan sa akin. Matapos sa kapunan ay tinuhan niya ang ayos. At ang siya ay makapasalamat sa iyo. Ito'y kanyang binigay sa kanila at tsunami. Inumin ito kayo lahat sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na binubuhos para sa inyo at para sa marami sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumin ito ay gawin ng mga anak. Kaya natin ang
Idinadarang namin ang iyong mapaglingkod, ang paglalaanan at iniutos ng anak. Sa aming pamunita sa kanyang pinagparang magpapakasakit at maramdang pagkatayo. Ang kanyang kapangyarihang pagkabuhay na muli at maluwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagkabuhay ay aming inaalay sa iyo itong pinakay, buhay at pagkakalin sa kanilang. At kasama naman ng kayo ay aming inaalay ang aming mga sarili. Isinasama namin sa iyo na tanggapin si makalamang na kalantakan itong aming hari, papuling at pasasalamat. Putihin, Ama, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay magpalayan ko at pakapadalin itong sinaan at upang para sa amin maging mahal ng katawan at tutunin anak na si Kristo. Naway ang lahat ng tatanggap ng banal na Kristo ay makasutos na iyong iyan at makalangan na pagpapala at magiging sa katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa kanya. At pagkat magiging na magsasawa at makalan ng atin, kaya may sinasama na ang tanggapin kung aming pumulit maglilingkod sa magitan ng Kristo na aming Panginoon sa pamamagitan niya at kasama niya at sa kanya na kailan ng Espiritu Santo ang lahat ng karangalan ng Kristo o ang mga kapangyarihan ngayon at ang pakailanman. Amen. Lumabot ko at natulad ng Diyos sa atin ang ating pagkakas sa Kristo ay wala. Maraming salamat sa
lang sa sarili namin pagkakagawin, kundi sa marami at kami ng Ama. Hindi ka dapat sa mamuno sa ilalim ng mga sumalit kami sa iyo ang pagkakagawin. Ikalusakan ng Panginoon, Panginoon, na ang magapit ang gawa ng iyong anak natin si Kristo at pinipin ang kanyang dugo upang kami ay nalalakas sa naging bakang kanyang buhay kaya na ang kanyang kaya sa amin ng pagkailanman. Tama ang ng Diyos para sa bahay ng Diyos. Tatapin niyo mga ito bilang mag-alaan ay binibigit ko ng sarili para sa ito at tatapin niyo siya sa mga puso sa wagin ng pananampalataya na may pasasalamat. Ang katawan
kung may cellphone ka, Android, dapat makita doon na mayroong mobile apps ng SIM ng Times yung inyong mga cellphone. May kapaling biyata. Mawakit ng kato, kaya na ay ka may-ari. Ang malay ay ka nakakita, i-ulit ka to. No? Kasi, ay kagato times, kagagdagan, apat times. Kada, ginakakikita natin sa mga times kami nung magkano yung naabot. At congratulations dahil kabalik na apat times. Umaksakyan kita sa mga sakraments dahil mga kasahay, we are mga punya, at sa ilang aspect, pero sa times ay kagagdagan ay kaabot ng kita performance. Keep up the good works. Ang salamat ka na po sa ito magsuporta. Then, ginakita ko pagpa-eskwela na nagpari, napakaraya na ako natin by cluster. Doon po lang ako si Father Jerry sa Tugis. Naging super active ka, Tugis, naalagaan. Kada kung pwede, magtipon-tipon kita, na kung hindi kayo ko sa sponsor, umagat ko ang aklima para mamuling-muli. Magkakaroon tayo ng memorandum of agreement sa diocese na katong aking eskwela ko ay kung hindi man sila tumaasay, ay kami assign sa cluster para mapusok sa ibang cluster. Kuya na lang ako pare, hindi sila makaisip masyadong program dahil namin kag-ratio is kung nakita 11,000 ang members dito sa nakita, 4 versus 11,000 ay talagang hindi ka programa. Iska na ko nahirapan ako mag-isip i-programa ko. Cathedral room ay ako pa pinangikampan. Ang pinang-praise Lord, kahirap. Pero gusto lang na pinag-cluster ka, kanibawa, Tugis, Mabaa, Tumpatian, Matuo, kung lang pinagpali, hindi ka naman mapantay yung binigay. Kada naman, baka pwede, pag-usap-usap ako, ano mga nagliliwas-liwas sila pa rin ng para sa pusay, baka pwede na sa simbahan. No? Para makaasbila kita. Iwan na rin nato din mo na kung pukupansin ka, kasi kayo na magpiling pati, igatay mo na sa cluster. Ang priority, bilang yung bisya, priority na ako kung talagang. Dahil kagawa na itigay, ikay mga pati. Kadalasin, baka nila sa lubang kailan dahil kainayon mo na ako umutang mo. Kadalaw mo kasi sa lubang kailan dahil parang naligid. Kainayon mo tapos sa Sibuyan, tuloy-tuloy ka na magpahibo. By the end of January, mapupugin kita sa Sibuyan. Kadalaw mo tuloy mo magtaon sa Sibuyan, welcome. Katong sa Rugod-Ruglon, ipapalima siya natin ang movement for the blessing. Sabi ko kay Father Mel, pag kita pa ng COVID, hindi ma-appreciate kita mo pag-ugal na sa sumbahan ko. Dapat, paglipas sa COVID, mapakto kita, puno na ito kailangan stand force. Pwede na itong balikan madaling araw mahalin. Pagkatapos let's say, pwede magpalit, pwede na magpayak kung iba gusto na magpapasyan, magayak sa sakyan, o nakapagpag din pag-limutin mo na pagpapasyan. Para natin ang buhay kung makapasyan ng problema, hindi na kapag nila ako. So, kung ginagawa na mag-spirit, that family fellowship, second Saturday of the month. So, ngayon siguro, ang salamat na ito, ang katawagan na ng liberty ng magpalit sa tumak. Akin na ako, sponsors, birthday, and anniversary. Tumayo po na. Mga tagalitayo mo. So, pagpunta na i-announce
memorial ni Mama Salim Oke. At kaya ay salamat sa dito pupunta doon. Ligaya. Sa sponsor ng Ligaya? Oo. Okay. Okay, ito pa ka Ligaya na. Okay. Mali. Ito mo. Manalangin tayo. So, mas kami nagpapasalamat ang ilan doon sa Diyos sa amin. Mga kapatid na nagdilimon ng kanilang kaarawan, salamat Panginoon sa buhay, sa regalo, sa loobong buhay na para sa kanila. Tupin mo maging pagpapala sa Dasipa, matibay at malakas sa panataban, bigay sa mga karamdaman ng Panginoon. Nawang ministry na sila ay magandang sa buhay nila at patuloy mo rin ingatan ang pamilya nila sila. Makapabuhay at magpapala para sa kanila. Kalapit ng aming panalangin na aming mga ang barangay nila ng Panginoon. Tupin mo, patuloy mo silang panakasin, ingatan, tupin. Ang kanilang mapapanang sa buhay at malugati ay mapapin sa panahon nila. Kaya ang sa panalangin sa pangalan ng Kristo na aming Panginoon. The blessing of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, be upon you and remain with you always. Amen. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
Amen.